Yes! Again, alright mga minamahal. Naku po, nagbabagang balita. Oo, mainit pa sa hot. Ay, nako. Natatandaan niyo ba itong balitang to? Oh, nakalagay dyan. Recto, former PhilHealth boss face plunder raps. Ito kasi yung inilalakad ni Kamanggagawa na mali daw po, oo, mali daw ang ginawa ni Ralph Recto na paglipat mga minamahal ng tinatawag na excess funds dito nga po sa tawag dito sa GOCC gaya ng PhilHealth patungong National Treasury. Yan yung binubuka ng bibig nitong si Ellie. Sige nga, panoodin nga muna natin tong balitang to para meron tayong knowledge. Alright, sige. Dapat papanagutin si Executive Secretary Ralph Recto, dating Finance Secretary na nasa likod ng paglilipat ng excess funds sa National Treasury mula sa government-owned and controlled corporations kabilang na ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon Diyan pa lang medyo may scratch na. Ulitin ko sa inyo mga minamahal, may malinaw po dyan na legal basis. Ang paglipat po ng excess funds ng GOCC gaya ng nakikita ninyo PhilHealth patungo nga pong National Treasury, yan palakihan natin mga minamahal, ay pinahihintulutan po yan ng batas at saklaw po yan mga minamahal ng fiscal policy ng Department of Finance. Hindi po ang tawag dyan pagnanakaw, magnanakaw ni nakaw. 'Di ba? Or di kaya diversionary or any tactics. Ito po ay isang reallocation alinsunod sa mga umiiral na patakaran. Gets ninyo mga minamahal? Sige, continue. Hindi kasi, may nag-message kasi sa akin. Sabi dito, bukas, Enero 15, 2025, bandang alas 10 ng umaga, isang grupo daw ng mga medikal na doktor at abogado ang magsasampa ng kasong kriminal kay dating Finance Secretary at ngayon ay Executive Secretary at dating CEO at President ng PhilHealth sa Ombudsman hinggil sa paglipat ng PhilHealth funds ang opisina na press. Ito kasi yung hindi ko magets 'di ba? Bakit kailangan nilang unahin ng magpa-presscon? Ba't di na lang sila diretso sampa sa Ombudsman? 'Di ba? Bakit kailangan pa nilang magpa-presscon? So meron silang naratibo dito. 'Di ba mga minamahal? Ay, naluloka ako At beside at lilinawin ko lang sa inyo mga minamahal may basbas po yan ng Korte Suprema. May desisyon po dyan mga minamahal ang Supreme Court na hindi illegal ang ganitong klaseng uri ng fiscal movement, 'di ba? Na kapag may sobra at mayroong pambansang pangangailangan, abay syempre, dapat gamitin. So, yung ginagawa nilang pagpupumilit umano na kriminal, 'di ba? Kahit meron namang Supreme Court ruling, ay malinaw na forum shopping. Yun, para lang makakuha ng simpatiya. 'Di ba? Public shopping sa opinyon ng publiko. Mayroon talaga tong nilulutong tong mga hayop na to. Continue tayo mga minamahal. Alam nyo, walang personal gain dito Walang ebidensya ng kickback, benepisyo, or personal na enrichment dito nga po kay Ralph Recto. Kung wala namang elementong ito, abay, edi walang kasong graft na tatayo dyan. 'Di ba? Napaka-timing naman ng movement nila. Bakit ngayon lang? Sige nga, Aber. Continue. nito kay Kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando. Kasunod ito ng deklarasyon ng Korte Suprema na unconstitutional o labag sa saligang batas ang utos na paglilipat ng 89.9 billion pesos na halaga ng excess funds ng PhilHealth sa National Treasury. Dapat kasuhan itong si Ralph Recto at yung mga kasama niya na arkitekto ng paglipat ng pondo ng mga GOCCs. Hindi ata alam na ito ang ibig sabihin ng reallocation may basbas nga ng Korte Suprema. May desisyon na dyan ng Supreme Court na hindi illegal ang ganitong uri ng fiscal movement.
Ano kaya pinaglalaban nitong baklitang hetad na to? Anyway, mga minamahal, kahit anong pumilit nila, sabihin nilang criminal ito, 'di ba? Meron naman tayong Supreme Court ruling. Ang gusto lang nitong mangyari, public shopping, mga minamahal, sa opinion, 'di ba, ng publiko. Alright. papunta sa national government. Malinaw na sinasabi ng Korte Suprema, illegal yan at hindi po pwede yan. Gate pa nito, kasunod ng Illegal pala, ba't di kayo magkaso? Bakit kailangan nyo munang magpa-presscon? 'Di ba? Ay nako, malinaw mga minamahal na itong gagawin nila at ng ibang grupo ay isa po yung coordinated attempt. 'Di ba? Coordinated attempt, mga taong hindi kasi nanalo sa policy debate, 'di ba? So ngayon gagamitin nila yung yung ombudsman bilang platform ng publicity. Dahil natalo sila sa korte, abay, media trial po mga minamahal. Ang kanilang natitirang bala. Content creator ako alam ko yan. Alright, continue tayo. So, tatandaan ninyo mga minamahal ang ombudsman. Ang Office of the Ombudsman ay hindi po yan na extension ng mga papreskon at mas lalong ang hustisya ay dapat dokumento at hindi dinadaan sa mga soundbite. kautusan ng Korte Suprema, labag sa batas ang ginawa ni Recto at dawit dito maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo, mga minamahal. Na ang ending kasi nito, ang sisi kay PBBM. Kumbaga, idadaan nila kay Ralph Recto, tapos ang ending nito, ang sisisiin, si President Bongbong Marcos. Ito talking to the points tayo. May batas. 'Di ba? May proseso. May Supreme Court ruling. Wala po ditong personal na benepisyo, walang pagpapakawala ng pondo, fiscal management, or kriminalidad. Kung may kaso, bakit magpa-preskon muna kayo? Diba? Bakit hindi direkto sampa ng kaso sa ombudsman? Diba? Nakakaloka. Continue. Malinaw na illegal ang ginawa ni Executive Secretary Ralph Recto sa basbas na rin ni Pangulong Bongbong Marcos. O ano ka ngayon? Diba? Si PBBM talaga yung target nila, mga minamahal. Diba? Gusto kasi nilang maging malakas sa media. Anyway, hindi kami na pagsunod sa batas kahit pa hindi to gusto ng iilan. 'Di ba? Kapag talo sa korte, huwag idaan sa camera. Ang sobra ay para sa bayan, 'di ba? Hindi para i-freeze dahil sa politika. 'Di ba? Ang administrasyon na ito, hindi po ito nagpapatakbo ng pukulang preskon. At mas lalong hindi natatakot, 'di ba? Itong ating administrasyon dito sa mga presko nila. Takot tayo sa batas. 'Di ba? Sa desisyon ng korte at sa kapakanan ng taong bayan. 'Di ba? Anyway, pag-usapan natin yan yung General Appropriation Act na yan or GAA. Yun, Ralph Recto, tigas kasi ng mukha mo Pinagpipilitan mo pa na kunin yung pondo ng PhilHealth na galing sa mga kinakaltas, sa sahod ng mga manggagawa, kontribusyon ng mga ordinary. Naloloka na lang talaga ako, mga minamahal. Ang General Appropriation Act, mga minamahal, ay ginawa para ipasa sa Kongreso. Hindi ng executive, 'di ba? Nilagdaan niya ng Pangulo, and of course, may force po yan ng law. Ibig sabihin, hindi pwedeng sabihin illegal ang isang aksyon na mismong inuutos ng batas. Ang probisyon, mga minamahal, tungkol nga po dito sa tinatawag nilang ano ba 'yon? Remittance, 'di ba? Or yung excess ng GOCC funds to the National Treasury ay tahasan, may parameters, at meron din po yung condition. So, hindi po ito biglaang naisip lang ni Department of Finance na si Ralph Recto. 'Di ba? So, ngayon, ano ba ang sinasabi ng GAA dito nga po sa excess ng GOCC funds? Sa madaling salita, 'di ba? Sinabi ng GAA na kapag ang isang GOCC tulad ng PhilHealth, 'di ba, ay may excess or merong unused funds at hindi kailangan para magkaroon ng immediate obligation, maaari po itong i-remit dito nga po sa National Treasury para magamit, mga minamahal, sa national properties. Uulitin ko,
hindi discretionary whim, kundi ito po ay isang statutory mandate. Gets ninyo? Continue. Lapit ko nga. Ayon naman kay House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, maibabalik ang 60 billion pesos na kinuha sa PhilHealth sa pamamagitan ng 2026 national budget. Anya, sinunod ng Kamara kung anong nakasaad sa batas at direktiba ni PBBM. Kung meron daw nilaba. Meron bang nilabag? Kung merong nilabag, ano ba yun? Hindi ko lang kasi mag-gets mga minamahal eh. 'Di ba? Wala naman silang maitukoy na specific provision. 'Di ba? O, paano magkakaroon ng kasong administratibo or criminal? Eh, kailangan nilang meron silang maipakitang specific provision na nilabag. 'Di ba? Ano ba yung nilabag sa particular na section ng GAA? Meron ba? Nilabag sa PhilHealth ng charter provision. Meron ba? Mga minamahal, nilabag na COA rule. Meron ba? Nilabag na Supreme Court ruling. Meron ba? Diba? Sa ngayon, wala ni isa, mga minamahal. Ang sinasabi lang nila, hindi namin gusto ang policy. Pero policy disagreement, / illegality. Continue. Ibabalik ang 60 billion pesos na pondo sa pamamagitan ng national budget. Idinagdag ito ng Kongreso sa orihinal na alokasyon ng executive branch na 53 billion pesos para sa PhilHealth. Kaya sa kabuuan, nasa 113 billion pesos na ang total allocation para sa state. Hindi ko magets eh. Supreme Court, mga minamahal, ang final na interpreter ng batas. May mga ruling kasi ang Supreme Court na malinaw. Una, 'di ba? Ang GAA ay valid source of authority. 'Di ba? Ang Kongreso ang merong power of the purse. 'Di ba? And ang executive naman, mga minamahal, ay nagpapatupad lang ng mga nakasaad na batas. So kapag ang Supreme Court ruling ay nagsabi na allowed ang ganitong fiscal mechanism, walang ombudsman case dyan. 'Di ba? Walang tatayo na laban dyan. Maliban na lang kung meron nga talagang nakitang corruption, bad faith, or personal gain. Eh wala namang ebidensya. So ano talaga yung pinupunan nila? Yung totoo, batas ba ang pinupunan ninyo? Proseso ba ang pinupunan ninyo? Or yung constitutionality? 'Di ba? Or baka naman politika at narrative lang. Kasi malinaw yung framing eh. Kung titingnan natin, mga minamahal, mali ang probisyon, 'di ba? Kung titingnan natin, mali ang probisyon ng GAA, Kongreso. Ang kausapin ninyo, hindi lang ang executive na sumusunod lang sa batas. 'Di ba? Continue tayo. Ito kasi yung pinakamalakas na one-liner nila, mga minamahal eh. Ang GAA daw ay gawa-gawa ng Kongreso. Eh, ako, Diyos niyo. Hindi ba naman mga baliw? State health insurer Eh di kung illegal ang sinusunod, ibig sabihin, inakusahan ninyo na ang mismong nagpatupad ng, paano ba natin ipaliwanag to? Kung ang illegal ang sinusunod, ibig sabihin, inakusahan ninyo ang mismong batas. Ganun ba? 'Di ba? Hindi ang nagpatupad. Nakakaloka. susunod na taon. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diba? Hindi kasalanan ng pagsunod, mga minamahal, sa batas. Kung ayaw ninyo ng GAA, huwag nyong gawing criminal ng compliance. Diba? Nakakaloka. Ang bottom line lang naman talaga dito, yan, legislative creation ang GAA. May malalim na authority sa excess ng GOCC funds. Walang specific na violation na maituturo. 'Di ba? Walang personal gain, walang jurisprudence backing. Kaya walang nilabag. Ang meron lang dito is yung ingay. 'Di ba? Kung titingnan lang natin mabuti, mga minamahal, malinaw na hindi lang si Executive Secretary Ralph Recto ang target dito. Sino pa ba yung posible nilang maging target? Eh di walang iba kundi ang ating presidente. Yeah, it's look like a demolition job, mga minamahal. Step by step. Sinimulan lang sa cabinet member, 'di ba, para sa uli talaga nga namang
ang tatamaan dito at the end of the day ay ang Pangulo. So, ganyan talaga yung pattern nila. 'Di ba? Una, sisirain ng policy implementer. Tapos kapag napagod ng publiko sa ingay, saka sasabihin, di dahil sa administrasyon. So, ang dulo niyan, si BBBM talaga yung pinaka-target ng mga kupal na yan. 'Di ba? So, hindi naman lingid sa kaalaman natin, 'di ba, na kapag hindi kayang talunin sa eleksyon, ang ginagawa ay isang character assassination. At kapag hindi gumana sa Pangulo, sisimulan sa mga taong pinakamalapit sa kanya. Ngayon, si Recto, tinatamaan. Pero bukas, I'm pretty sure, na ang tatamaan dyan ay ang presidente. 'Di ba? So, hindi ito hiwalay na issue, ha? Ito ay bahagi ng mas malaking naratibo na gustong ipinta, 'di ba, na mali ang direksyon ng ating administrasyon. Sinimulan lang nila kay Secretary Ralph Recto. 'Di ba? Nagigets ninyo mga minamahal? Ay, nako. Kung totoong kaso ito, bakit parang may script sila? Oo. Bakit parang coordinated? You know, dahil ang tunay na pakay nila, hindi naman talaga si Recto, kundi ang presidente. Pag ang batas ay ginawang sandata para sa politika, hindi hustisya ang hanap, kundi destabilisasyon. 'Di ba? Kung ang mga nagsasabi nito ay mga speculation, 'di ba? May mga nagsasabing speculation daw ito, ganyan-ganyan. Hindi naman namin inaakusahan, mga minamahal. Sinusuri lang namin ang pattern, timing, at koordinasyon. At obligasyon din namin na itanong, 'di ba? Sino ba ang tunay na target dito? Yun lang, kayo ano masasabi nyo dito?